ng patakaran ng mga bangko at ng mga otoridad na may kinalaman sa pananalapi. Nakapagtatakang 81 million US dollars ang nanakaw mula sa Central Bank ng Bangladesh at nalipat sa isang bangko at mga kasino sa Pilipinas. Paano nangyari ito? Sa pamamagitan ng computer hacking at sabwatan ng mga mandurugas na hindi na konsensya na ang pera ay nakaw mula sa isang mahirap na bansa katulad ng Bangladesh. Malaking black eye ito para sa ating bansa. Hindi maganda para sa ating reputasyon ang mabansagang black hole para sa dirty money. May pangambang baka maapektuhan pati remittances ng ating mga OFW dahil baka magresulta ito sa mas mahigpit pang patakaran para sa mga perang papasok sa Pilipinas. Gayunman, kung may konsuelo mang makukuha sa pagkakabuking sa nakakahiyang pangyayaring ito ay ang pagkakadiskubre rin sa ilang kahinaan ng sistema ng pananalapi sa Pilipinas. Mahigpit nga ang mga bangko lalo na pagdating sa money laundering. Pwede nilang busisain ang perang pinaghihinalaang galing sa maruming paraan. Pero hindi pala ang perang ipinapasok sa mga kasino. Sa kabilang banda rin, may bank secrecy law. Protektado ang karapatan ng may-ari ng account at hindi siya pwedeng ilaglag ng mga bangko. Ang kailangan ngayon, aksyonan ang mga nakitang kahinaan at takpan ang mga butas. Sa gitna ng lahat ng ito, palaisipan pa rin kung paanong ang limpak-limpak na salapi, ganun-ganun lang nananakaw mula sa ibang bansa, ay pinayagang makarating sa bangko ng Pilipinas at ganun-ganun din lang na naglaho sa mga sugalan. Malinaw na hindi ito nangyari kung walang naganap na sabwatan, palusutan, at bulag-bulagan o maang-maangan pa.